Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa mga biyaya at pagpapala na patuloy niyong ibinibigay sa amin. Sa karunungan dapat namin taglayin. Naway lahat ng aming matututunan sa pagkakataong ito, tumimo sa aming mga puso't isipan, magamit namin sa pang-araw-araw na buhay sa mundong ito, at higit sa lahat, sa ginagawa namin mga paglilingkod sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Oplan Bisita Eskwela. I am strong or Oplan Best is the conduct of school visitations purposely to strengthen police-community partnership and sustain the crime prevention efforts and bring positive public perception towards the PNP. RA 11313 Safe Spaces Act o mas kilala sa Anti-Bastos Law. Ang batas na anti-bastos. Batas na nilagdaan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong Abril 17, 2019 at naisabatas noong Agosto 3, 2019. Nilalayon ng batas na ito na mabigyan halaga ang dignidad at respeto ng kababaihan laban sa pambabastos sa mga lugar tulad ng public spaces, online spaces, workplaces, educational or training institute. Isinasama sa batas na ito ang harassment sa pagitan ng magkatrabaho, kaeskwela, trabahador sa kanyang amo, estudyante sa kapwa niya estudyante, o estudyante sa kanyang guro, isang trainee sa kanyang trainer. Employee ay ang tao o mga tao na nagtatrabaho para sa mga nagmamay-ari ng kahit na anong restaurant, kumpanya at iba pa. Employer ay ang isang tao na mayroong isang negosyo o business na may mga tauhan na binibigyan ng sweldo para magbigay serbisyo sa negosyo niya. Gender ay ginagamit din upang tukuyin kung babae o lalaki ang isang tao. Ngunit ang ginagamit na batayan ay ang mga panlipunan at pangkulturang pagkakaiba ng dalawang kasarian. Minsan ay ginagamit din ang gender upang tukuyin ang pagkakakilanlan ng isang tao na hindi pasok sa karaniwang kahulugan ng lalaki at babae. Gender identity ay isang paraan ng isang individual sa pagkakilala sa kanyang sarili sa isang kategoryang pangkasarian. Gender-based online sexual harassment, isang uri ng pambabastos gamit ang modernong teknolohiya tulad ng cellphone or computer. Public spaces, tinatawag itong pampublikong lugar o lugar kung saan bukas para sa lahat ng tao. Stalking, pagsunod, pagmamanman ng isang tao o hayop sa kapwa nito. Ano ang maituturing ng pampublikong lugar ng Safe Spaces Act? Ang mga halimbawa nito ay ang street and alleys, roads, sidewalks, and public parks. School building, public markets, washroom, mall, bar and restaurant, internet shops, government offices, transportation terminal, public utility vehicle, kasama ang mga private vehicles na sakop ng application-based transport network services. Ang mga tungkulin ng lokal na pamahalaan. Magpasa ng mga ordinansa, maglagay ng mga paalala sa magkakaibang lugar ng batas na ito, magbigay ng mga panukala upang maiwasan ang sexual na pang-aabuso sa mga institusyong pang-edukasyon tulad ng impormasyong kampanya at anti-sexual na paggamot. Magpataw ng multa sa mga gawa na kasarian na naabase sa kasarian
ayon sa ipinaliwanag na gawang ito. Lumikha ng anti-sexual na harassment na numero sa pwedeng tawagan. Ang mga sumusunod ay ang mga halimbawa ng mga gawain na maaaring maturing na gender-based harassment sa pampublikong lugar. Number 1. Catcalling. Ito ay ang kahit anong hindi ninais na komento o aksyon ng kahit sino man sa isang tao. Isa itong uri ng sexual harassment na minamaliit ang implikasyon sa taong nakararanas. Ang mga halimbawa nito ay ang "Hi beautiful", "Where you going babe?", "Love you beautiful heart", "Smile more babe", "You're hot", "Love those shorts". Number 2. Wolf whistling. Ito ay ang gawain na paninipol o paninitsit sa isang tao o babae. Kadalasan ay sinusundan ito ng mga salitang sexy, beautiful at iba pa. Unwanted invitation. Ang mga halimbawa nito ay "Oh wow, sweetie, is that for me? Paisa naman ho, ngiti naman yan, ganda. Hatid na kita. Babe, saan ka papunta? I love you. Pakis. Nice bop. Miss, number mo." Number 4. Transphobic remarks. Ito ang mga salitang nasabi o naipahiwatig na nagdudulot ng pagkatakot at pagkamuhi sa isang taong hindi confirm ang kanyang gender identity. Number 5. Misogynistic remarks. Ito ang mga salitang nagsasabi sa isang tao na nagdudulot ng pagkamuhi sa isang babae o pagkababa ng kanilang dignidad bilang isang babae. Mga kaisipan ng ibang nagsasabi na mas angat pa din ang kalalakihan kaysa sa kababaihan sa lahat ng bagay. Sexiest remarks. Mga salita o gawin na nagpapahiwatig ng diskriminasyon base sa kasarian ng isang tao. Number 7. Hindi nais na puna o komento sa itsura ng isang tao. Mga halimbawa nito ay "Sweetie, can I get pretty smile? Hey, is that for me? Where you going beautiful? Oh ho, hey good looking. Dol, ganda naman ni ate. Smile naman dyan, miss. Hello, Miss Beautiful." Hindi ito okay. Number 8. Public masturbation. Mga hindi kaaya-ayang gawin sa pampublikong lugar. Flashing private parts o pagpapakita na maselang parte ng katawan sa ibang tao. Number 9. Panghihipo. Ano-ano nga ba ang mga parusa sa paglabag sa Safe Spaces Act? Para sa ganitong gawain. Number 1. Catcalling. Number 2. Wolf whistling. Number 3. Unwanted invitation. Number 4. Transphobic remarks. 5. Misogynistic remarks. 6. Sexiest remarks. 7. Hindi ka nais-nais na puna o komento sa itsura ng isang tao. Number 8. Public masturbation. Number 9. Panghihipo. Para sa unang pagkakasala, magmumulta ka ng 3,000 plus community service ng 12 hours at a-attend ka pa sa mga gender sensitivity seminar. Para sa pangalawang pagkakasala, pagmumultahin ka ng 3,000 at papatawan ka ng aresto minor ng 6 hanggang 10 araw na pagkakulong. Sa pangatlong pagkakasala, pagmumultahin ka ng 10,000 at papatawan ka ng aresto minor, 19 at 30 araw na pagkakulong. Para sa ganitong gawain, number 1, public masturbation. Number 2, panghihipo. Para sa unang pagkaasala, magmumulta ng 10,000 plus community service ng 12 hours at a-attend ka sa mga gender sensitivity seminar. Sa pangalawang pagkaasala, magmumulta ka ng 15,000, papatawan ka ng aresto minor
ng 11 hanggang 30 araw na pagkakakulong. Para sa pangatlong pagkaasala, magmumulta ka ng 20,000, papatawan ka ng aresto minor ng 1 buwan, 1 araw at 6 na buwan na pagkakakulong. Para sa ganitong gawain, para sa mga gawa tulad ng pananalita, alinman sa gawang binanggit sa bahaging 11, talata A at B. Kapag sinamahan ng panghihipo, pag-pinch laban sa katawan ng pagkaasala o anumang nakakaantig, pinching o brushing laban sa henitalya, mukha, braso, panloob na hita, puwit o anumang bahagi ng katawan kahit na hindi sinamahan ng mga gawa na binanggit sa Section 11, talata A at B. Para sa unang pagkakasala, magmumulta ka ng 30,000 at papatawan ka ng aresto minor, 11 hanggang 30 araw na pagkakakulong at a-attend ka sa mga gender sensitivity seminar. Sa pangalawang pagkakasala, magmumulta ka ng 50,000, papatawan ka ng aresto mayor, 1 buwan hanggang 6 na buwan na pagkakakulong. Sa pangatlong pagkakasala, pagmumultahin ka ng 100,000, papatawan ka ng aresto mayor na pinakamataas.